Hello, cast and creatives. How are you? Kumusta naman po? Yes, ako, hindi ko alam kung himala himulo, hindi ko na alam. Yes, pero nandito tayo ngayon para sa inyo at para sa pagdiriwang ng isang himala. Kaya naman, kikilalanin natin kayong mga taga-Barrio Kupang at lahat ng bumubuo nito. Ayan, at ang mga kwento, mga katanungan ng inyong experience. Ayan, mga experience kung paano natin binubuo at binuo ang obra maestra aabangan natin this MMFF 50th. Ayan, so we would like to, we'll open the floor now to questions. Okay. Ayan, but before those questions, I would like to acknowledge yes, we would like to acknowledge the presence of the MMDA Chairman. Yes, Romando Artes. Ayan, maraming salamat po sa inyong pagpunta. And we would also like to acknowledge the presence of MMFF Executive Director Atty. Rochelle Macapili-Onan. So, we have the questions here. Sige, ano to? Itong dalawang to, sanay na sanay to sa... Ayan. Okay, so we would like to call on Sir Romel Gonzalez na magtatanong po sa ating cast. Hello, Sir Romel. Yes, hello. Magandang hapon sa ating lahat. My question is for Ms. Aisel Santos. Yes. Po siya sa likod. Aisel, first congratulations for the film. And gaano kahirap o kadali ba para sa'yo na instead of the normal delivery ng mga dialogue, ay ikakanta mo ang mga linya mo? Hello? Sound check? Yeah, meron na po. Ayan. So, nag-umpisa po ako as a singer. Kaya siguro, masasabi kong mas madaling magkwento ng pakanta para sa akin. Pero hindi nangangahulugan na madali itong gawin. Dahil ito isang obra na classic pa noong 1980s na Sir Hercules. And although we've staged it back in 2018, 2019 as a musical, now, na ginawa itong pelikula, ibang medium po, iba rin pala talaga ang hirap ng paggawa ng pelikula. So, mas mahirap na ikinakanta mo? Yung pagkanta, okay lang po sa akin. Yung pag-film itself and doing it a number of times for different angles, dun po kami nanibago bilang mga awit at performers sa teatro. Ayun, thank you. Thank you. Congratulations. Maraming salamat po, Sir Romel. Gusto ko lang din pong tawagin ang ating mga susunod na magtatanong para po, yes, handa na po tayo sa ating mga katanungan para po, let's keep the ball rolling, yes. So, ang susunod pong magtatanong ay si Ms. Rose Garcia, pagkatapos po ay si Ms. Nikki Wang, at pagkatapos po na ay si Janice Navida and Jojo Panaligan. And also a reminder to our friends from the press, you can ask a question and you can only have one follow-up. Wala po akong kasalanan dito, napagsabihan lang po ako. Pero yun po, you have one question and one follow-up para din po mapagbigyan po ang mas marami pa pong magtatanong ngayong araw na ito. Ayan. Hello, hindi po ako si Rose Garcia. Ako si Nestor Cordero, ng Manila Bulletin. Humihingi po ako ng pagmanhin, wala po sa akin ang iyong pangalan. Go ahead, sir. It's okay, it's okay. I just want to ask, maybe the creative or even the cast, bakit kailangan gawin o i-revive, gawa ng bagong version ang Himala na isang klasikong pelikula? Why not? Yes! Ang akong feeling ko, itong ginagawa ito para siyang tribute doon sa 1982 film na ginawa namin. And natuwa nga ako nang lapitan ako ni Pepe. Nagkaroon ako ng feeling na parang yung classic na Himala doon, nanganganak siya ng iba-ibang versions, paying tribute sa kanya, na lahat ng babalik naman sa kanya.
And para sa isang writer, masaya nakikita mo na yung trabaho mo, nata-transform into different mediums. Naging musical siya, naging stage play na stage siya, naging libro siya, and hopefully maging graphic novel siya. Parang ganun siya ka-rich yung possibilities niya. So masarap para sa akin. Pero I think ang mas makakapagpaliwanag si Pepe. Opo, I had seen the film as a younger, even as a film student, and fell in love with it, and it really had an indelible mark on my mind. And then when I watched the staging book 2018 and 2019 with this wonderful cast in ASAL, with the libretto by Sir Ricky and Vince, it was the most powerful experience I've ever had in a theater. It made me laugh, it made me cry, it gave me goosebumps, and then I left the theater. Ang dami ko pong iniisip. I was thinking about the play long after I had seen it. And that's the same experience that we would all like to share with viewers this MMFF. Isa po siyang kwento na antig sa puso, isipan natin lahat. And I think 42 years after the original film, napakalakas pa po rin ng mga themes and ideas, and ang kwento ni Elsa is something that I think really needs to be revisited and brought to life, this time with a different dimension of music. Just one more thing to say about that. So I think a main difference between yung original film and the musical is because sa music, ilalabas natin yung mga nasa loob natin. Yung mga hindi natin nasasabi natin sa pamamagitan ng kanta. And here, because of that, you're given a different view of Elsa and a different view of everybody. Last point. Kanina, I wanted to ask Aisel, ano ang naging reaksyon ni superstar national artist Nora Honor na ikaw ang magbabahagi ng kanyang klasikong Elsa role? I think napanood ka niya many times or a few times dun sa stage, no? I think back in 2018 nang nanood si Miss Nora Honor sa amin, naaalala kong niyakap niya kami, nanginginig ang kanyang luha, at may litrato ako, may ebidensya, na magkahawak kami ng kamay at kilig na kilig po ako. At ang naaalala kong sinabi niya, na balik lahat sa kanya nung kanilang film, ang Himala. And from that, I took it as a blessing, as a yes to what we just did. So, yeah. And then may full support si Ate Guy sa project na to. May participation sa pelikula. In fact, dun sa trailer, yung huling voiceover, that's Ate Guy. Okay, sabi ko ano yung naging participation niya. Ano yung naging participation ni Nora? Abangan. Opo. Yes, abangan po natin kasi po Salamat. Kaya ko natatanong si Bituin. Ayan. Okay. Thank you very much po. Okay, so we would like to call on Miss Rose Garcia, yung totoo na pong Rose Garcia. Ayan. Ayan. While we are waiting, it's really good to know na parang it's a full circle moment after 42 years. Being a movie, and then 16 years, no, 2003 it was a musical, and then now it's coming back to MMFF now as a musical, a movie musical. So ang sarap-sarap pakinggan at puntahan nung naratipong yun. Yes po, Ms. Rose. Yes, good afternoon. Although medyo natanong na dito din, kay Aisel, of course, you played in a musical na talaga, and this time is the movie musical. What's happening? Guard. Guard. Ushers. Guard. Is this part or not? Yes, pakipigil siya. Ang mga nanonood, gumagawa ka ng kwento para paniwala ka, Elsa.
Ladies and gentlemen, Arman Salon! Di ba pinresent ko na siya? Ayaw niyang tumigil. Oo, Arman Salon! Ayaw niyang tumigil. Oo, in character siya. Nagme-method acting siya. Sorry. Ayan. Again, sa pong masigabong palakpakan. At nakita natin na totoo pong may isang himala. Napatigil po ni Elsa. Napatigil po. Arman! Arman! Yes, dito. Oo, magbaw ka na, mami. Kanina, nakatatlo kong beses na present sa'yo eh. Ayaw mong tumigil. Again, Arman Salon! Oo, dito ka. Hindi ka ng camera masyado kanina. Oo. Yes, ayan. Oo. Picture na natin because this is such a milestone and a moment in LLFF 50. Ayan. Maraming salamat, Mami, katabi mo national artist, Diyos ko ha. Oo, tapos katabi mo si Elsa. I think okay na din kasi may Q&A, but may media call kasi. Ayaw niya talaga. Thank you so much. Thank you so much, Arman. Sige. You're welcome. Oo, yes, thank you so much. Ayan. Naloka kayo, no? Oo, naloka din kami eh. Kasi mamaya ka pa, Mami eh. Naloka din kami, pero yes to that. Okay, hello po. Mabalik po tayo, Miss Rose. Nakakaloka, hindi mo na ako na-inform. Kami din po actually. Yeah, anyway, okay lang. Kay Aisel, kasi nga, coming from musical ka na rin, and then this time is a movie musical, tama ba ko? Yeah. Saan ka mas pressure? Yung pwede kang ikumpara kay Ate Guy dahil movie na to eh, iba yung musical lang talaga. Or dahil part to ng Metro Manila Film Festival. And actually, ang na-pressure po kung paano ko magpapapayat. Nung nabalitaan ko po ito kasi galing ako sa panganganak. So, yun yung talagang naging pressure ko. But, hindi, ang babaw, ano. Pero, katulad ng musikal, ang paggampan ng role na ito ay totoong malaking shoes to fill, di ba? But I always go back to the script. I always go back to who Elsa is. Marahil iba ang naging interpretasyon ni Ate Guy, marahil magiging iba rin itong interpretasyon namin ngayon dahil nanggaling kami from 5 years ago, sabi nga namin, uy, after 5 years, parang marami kaming baon pa. Kaya kahit kami pong bawat isa sa amin ay excited kung paano ito maipapakita ng pelikula. Though we've taped it, but it's really different pagka ayan na nandyan na yung camera at kitang-kita na yung mga pores namin. Kitang-kita yung detalye, kitang-kita yung kunot ng noo mo at pag-iyak mo at pagbulong mo. Ang mga bagay ito hindi kasi nakikita lahat din sa teatro. But this time, it's how many times more? It's 10 times more. And we are excited at sana kayo rin po ay excited for the film. Okay, last na. Kung may isang himala na nahihingin para dito sa pelikula na ito, ano yun? Maging box office po. Yes!
ang suportahan po ng maraming Pilipino ang mapanood ng Gen Z, ng mga pamilya, dahil hindi lamang ito for entertainment. Marami po tayong kapupulutan ng aral. Maraming aral na ipapaalala sa atin ng pelikulang ito. At syempre, mamamangha tayo sa husay at galing ng talentong Pilipino. At obrang Pilipino. Opo, isa lang po talagang follow-up. I'm so sorry. Okay, thank you. Thank you so much. Ate Rose.